Okay, umupo. Ang ating pag-uusapan, God is able to modify you. God is able to modify you. Then, close parenthesis, reward. Pag sinabi po modify, ito po ay kaya kaniyang ibahin. Kaya kaniyang baguhin. Kaya kaniyang maging kakaiba. Kaya ng Diyos ayusin ang ating buhay hanggang sa pwedeng bigyan ng mga gantimpala. Yan po ating pag-uusapan. Kaya ng Diyos. Ang aklat po ng unang Timoteo, para sa kapakanan ninyo, mga hindi nagbabasa ng Bible, o nagbabasa ng Bible, ito ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang bata pa na si Timoteo. Ang layo ng pagkasulat nito ay upang turuan si Timoteo kung paanong humarap sa mga maling mangangaral at maling aral. At yun din, para turuan siya kung paanong magpastor ng iglesia. Sapagkat si Timoteo po ay pastor. At ang iglesia kanyang pinagpapastoran ay ang Efeso. Naintindihan niyo ba yan? So ang turo ni kung bakit isinulat ito ni Pablo at isinulat kay Timoteo na kanyang co-worker, young co-worker, para turuang magtanggol sa mga maling aral at mangaral at patibayin ang tupa, ang iglesia. Alam niyo po ang tunay na mangaral ay ganito ang aral. Nandiyan pa ba kayo? Ang tunay na mangaral ay ganito ang aral. Tumawag at magpatibay ng mga ligtas at magtaboy ng mga lobo. Para masabi kang tunay na pastor, dapat ang iyong mensahe ay tumatawag ng mga tupa, nagpapatibay ng mga tupa, at nagtataboy ng mga lobo. Naintindihan niyo ba yun? Bababawi natin. Ang tunay na mangaral, ang address na yan ay yung mga ligtas na pinatitibay at pinalalago ang mga ligtas na. Bahagi niyan, dapat na-address din ang kalaban. Hindi lahat ng mangangaral ay sa Diyos. Are you with me? So, yan po. Ngayon, sa layunin yon, ang chapter 1, mga kapatid, na ating pagkukunan ng pag-aaral, ay ito po ay warning o nagbababala sa mga bulaang doctrine o maling doctrine ng impasiya ay nililinaw niya yung tunay na ebanghelyo. Sa totoo na, maraming nakikibanghelyo, hindi naman naiintindihan ng ebanghelyo. Para nais ko lang sabihin sa inyo yung in a concise way, pag sinabi pong gospel, may Diyos na nagkatawang tao. Nabuhay ng walang kasalanan, pinahirapan, ipinako sa krus, namatay, inilibing, 3 araw, nagbango mag-uli. Ang alam na alam lang nila ay yung death, burial, and resurrection. Pero mga kapatid, the gospel is all about Jesus. Wala hong gospel kung walang Diyos na nagkatawang tao. Dahil kung siya'y Diyos, paano niya may liligtas ang tao? Kung siya na may tao lamang, paano niya may liligtas ang tao kung siya'y tao lamang? Kaya kinakailangan may Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, maraming reliyon, hindi naniniwala siya'y Diyos. Paano may gospel doon? Paano magkakaroon ng gospel sa hindi naniniwalang siya'y Diyos? Tama ba? Okay, so kailangan pong naiintindihan at ipinagtatanggol yan. Ano ho? Yan ang sitwasyon. Pero ang isa sa mabisang pagtatanggol ni Pablo at pagpapaliwanag ni Pablo sa Ebanghelyo, yung kanyang personal experience din. Kaya kung babasahin po natin dito sa talata,
nating binasa, ano ho? Ano ba siya dati? Ano siya dati? Siya ay dating maamumusong, taga-usig, at tagapagpahirap ng mga tao. No? Kung mababasa niyo ang kanyang dating buhay, si Pablo po ay humingi ng pahintulot dahil inaakala niya ang mga alipores ng Panginoon ay mga kalaban. Humingi siya ng pahintulot na upang yung mga babae at lalaking sumusunod kay Kristo ay ipakaladkad to the extent na ipapatay. In fact, witness siya sa kamatayan ni Stephen. Siya ay sabwat doon, kasabwat siya doon. Siya ay mayroong pag-agree doon. Dapat talagang pinapatay ang mga alagad ng Panginoon. That is his life before. Pero sabi niya, pero salamat sa mayamang awa na ako'y kanyang kinahabagan. At ako'y naligtas at inilagay pa niya ako sa kanyang gawain. Ay mga kapatid, ang pinakamaganda talagang bukod sa salita ng Diyos, yung ikaw mismo, ay tinalban ng salita ng Diyos. Are you with me? Kaya maganda yung testimony. Na talagang obvious na ang Ebanghelyo, hayag na hayag ang kapangyarihan sa akin at sa iyo. Kasi kahit anong ganing nating manalita, marami mga kulto. Sabi nga, alam niyo pa sa totoo na, sila din naman, Jesus, magbasa, manalangin, tumanggap kay Kristo. Lahat naman ganun na eh. Pero alam niyo mga kapatid, ang magandang kasama sa Ebanghelyo ay buhay na binago. Amen. Ngayon, isinasa-isay ni Pablo ang kanyang buhay kung paano siyang minodify. At sa taloy-toy ng talata, hindi lang siya for modification but also for crowning. Kasi tayo mga kapatid, huwag kayong ma-discourage. Kung ikaw talaga'y binago at magpatuloy kang maglingkod, our labor in the Lord is not in vain. Nakakatawa si Brother Rani, pagod na pagod din niyang kahapon. No? Actually, doon sa may kusina, kapag tanghaling tapat, parang ang nasa singaw ng impyerno. Ang init. Tapos siya pumasok pa dito mismo sa loob. Bay, mahirap yun. Yung singaw lang parang ang niluluto. Ay pumasok ka pa sa pugon. Salamat, ako iniwala, mayroon kang gintong plais. Pagdating mo sa mga kapatid, ngayon lang parang minamagaan natin yan. Pero hindi natin maiiwasang haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Pwede tayong palinay-linay ngayon, pero yung lahat ng ating palinay-linay ngayon, yan isang malaking regret pagharap sa hukuman ni Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Tanin niyo yung mga pumasok? Hindi niya alam na sana ako'y pasa, pero nagpalinay-linay na pag-aaral. You waste your time. God is able to modify you, kaya kaniyang ayusin. Hanggang sa pinakamagandang pedestal na kalagay ng Kristiyano that worthy to be crowned. Amen? Anong gusto natin sa ating buhay? Kayo mga estudyante, anong gusto ninyo bilang estudyante? Estudyante lang? Sabi ni Hart. Oo nga, kahit nga siya sa pagiging player hindi niya gusto player lang. Tama? Nadayo na siya sa Good Shepherd. Saan ang pinakamalayo mo naabot, Ineng? Bulacan. Ako'y nakarating na din dyan. Kaso lang, hindi sa pingpong.
Ano? Ayaw niya ng basta player lang. Sa totoo na, pagka tayo may sport fest, hindi na dapat kasali yan. Ano? Tagaturo na lang yan. Automatic kanya na yun. Ano? Ay, ang galing-galing. Ay, panlaban nga. Samantala dito, babago pa nakakahawak ng bola. Ano? At saka ng, ang tawag siya gan? Raketa. Tuloy mo lang. Kaya ka ng Diyos, pagalingin pa. Kung kaya tayo ng Diyos pag-ibayuhin sa larangan ng sekular, kaya niya tayo pag-ibayuhin sa larangan ng business. Oh, si Macmac may San Miguel na. Isang araw may Hinebra pa yan. Ano? Di ka? Dati dito lang. Ngayon sa Taysan. Ngayon nasa Santo Tomas na. Isang araw may Santa Elena din yan. Ano? Digat maganda yon? Digat maganda yon? Mas lalong napakaganda kung tayo iniaangat ng Panginoon sa buhay pananampalataya. Kaya payag na kayo'y ligtas lang. Di yata nakakaintindihan sa tanong, kayo ba ay payag na ligtas na lang? Si Utoy, may nahiligan si Kari. Ang aking hilig ay si chicken. Chicken curry ang akin. Pero si Kari, kalahin mo. Nagpagawa pa. Kamahal-mahal naman ang pagawa dyan kay na Macmac. Pwede naman bumili na lang ng jersey yari na. May jacket pa. Hindi mo lang inilagay ay kumiya sa likod. Puro Kari. At siya daw ay nananaginip. Dati, ako laging nananaginip. Ano panaginip mo? Nung ako daw lumaki, ako kinukuha ng San Miguel. Ay, ayaw ko dati. Umayaw agad ako. Ay, sumunod dati, ay Hinebra. Ay, ayaw ko din. Tapos sumunod ay yung San Meg, ay yung Magnolia, ayaw ko din kasi, sister company yan. Alam mo, kasi kami nagkukwentuhan Ay, saka pumunta. Nagising na ako dati. Panbihira saturated ang utak, hindi ng Bible. Ng sports. Parang kagaling ka naman dati kina sa college. Tapos ikina sa MPBL kay Pacquiao. Ngayon ikaw ay nasa PBA na. Ba, isang araw mababalita ka na sa NBA ka na. Tagapunas. Abay, malaki din ang sweldo doon. Ang punto ko, mga kapatid, sana ganun din. Amen. Amen. Sana hindi tayo nagpaplanong umurong. Tayo nangangarap umibayo. Sana tayo hindi nangangarap umalis. Sana tayo nangangarap magdala. Ay. Amen. Ngayon, 4 na prinsipyo ang ating makikita dito. Kasi balikan natin ang talata. Basahin po lang natin. Maaga pa naman. Para maintindihan natin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. And then verse 13, bagaman ng una, ako'y naging maumusong. Alam mo, nung una, wala rin tayong kabuhay-buhay. Kaya nakakatuwa from zero to something, to crowning. At nang mang-uusig, mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya, verse 14, at totoong sumagana ang biyaya ng aking Panginoon. Hindi gagatiting sumagana. Amen. Amen. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Then verse 15, ang gano lang ba yun? 15. Tapat ang pasabi. At nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa libutan upang ligtas ang makasalanan na ako ang Pangulo sa bagay nito. So, ang ating mamagat, God is able to modify you. Kaya ka ng Diyos baguhin, ibahin, maging kakaiba, hanggang sa tayo ay putungan. Ano? From nothing to pedestal.
Ngayon, ano ang ating makikita dito para mangyari na ang Diyos tayo ay itatanghal? Kasi sabi ng Bible, ang humahamak sa akin ay aking hahamakin. At yung nagpaparangal sa akin, aking pararangalin. Eh mga kapatid, tayo ay tayo base sa asal natin sa Diyos. Ikaw ay ikaw ngayon kung ano ang trato mo sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ikaw ay nababago at patuloy nababago at paganda ng paganda, depende. Kasi maganda ang trato mo sa Kanya. Pero ikaw ay paok-ok ng paok-ok, paok-ok ng paok-ok dahil mali ang trato mo sa Kanya. Ikaw ay ikaw, ako at ako, tayo ay tayo kung ano ang trato natin sa Diyos. Kamusta ka ngayon? Ay, medyo ngiti naman kayo. Medyo nahahalata eh. Batanggan nyo tayo halata eh. Amen? Kung mahina ka, pwedeng bumangon. Kung malayo ka, pwedeng lumapit. Kung mali ka, pwedeng ituwid. Pero ang kinananatili sa mali, uok-ok ka talaga. Are you with me? Bit pagka sa school, nagsisikap tayo. But sa spiritual life, hindi. Kumusta talaga ang tingin natin sa Diyos? Mga batid, ang tama ay ang Diyos. We cannot avoid nor escape the fact that someday we will face the Lord Jesus Christ at His bema. Hindi natin matatakasan yan. Number one, for us to be modified to the crowning day and even to be crowned someday. Ang kinikilala ni Pablo ay yung help from Christ. Tingnan po ang verse 12. Balik ka sa verse 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus. Mga kapatid, tatandaan nyo ito ha. Nakikinig po ba kayo? God is able to modify. Kaya ka ng Diyos i-adjust, kaya ka ng Diyos ibahin, kaya ka ng Diyos baguhin, at kaya ka ng Diyos parangalan. Kasi ang Diyos ay nagpaparangal na nagpaparangal sa Kanya. Pero siya nagbababa ng humahamak sa Kanya. Kaya mga kapatid, para tayo ay mabago at patuloy na mabago, ito lang ang tatandaan ninyo. Ang tutulong sa atin si Jesus. Amen? At nais ko rin linawin sa inyo yung punto na yan. Kung si Jesus, hindi anak ko ang tutulong sa akin. Minsan nakakalungkot. Are you with me? Sana wag kang masigla dahil kasama mo pa ang anak mo. Hindi ang nagpapalakas sa iyo at sa akin, anak ko, anak mo. Hindi rin naman ang nagpapalakas sa mga anak ay ang mga magulang. Hindi yan ang sabi ng talata. Paano kung ang magulang mo, backslider na? Alam mo, maganda na kayo ay lapat-lapat. Sama-sama. Kaya naman nang umalis, sama-sama din. Pamilya kung dumating, pamilya rin kung umalis. Bakit? Ang hatak ay hindi si Kristo. Salamat, naligtas ang tatay. Salamat, naligtas ang inay. Salamat ako'y may asawang ligtas. So, ito'y lagi kong alaga ng usap sa kaligtasan, pero hindi ko siya kayang iligtas. Pero ginagawa ko yung pinakamaliit na bahagi para turuan. I'm not His Savior. Unless the Holy Spirit quickened Him powerfully, He is not able na maligtas. Tama?
Anong punto ko lang? Salamat kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi yung crush mo nagpapalakas dapat sa iyo. Ang masama niyan, paano ka palalakas ang crush mo? Ikaw lang naman ang may crush. Ha? Young people, wag sana kayong masigla dahil ni sister. Dahil ni brother. Mawawala yan. Gusto nyo bang mamodify? Sa araw, tayo kukurnohan ni Kristo. Kasi last part ng kanyang buhay, sinabi niya, nakipaglaban ako. At ngayon natataan sa akin ang gantimpala. Talagang mula sa pagiging wala, hanggang sa inayos ang buhay ni Pablo. Yun ang masarap na makita yung patutuong yun. Ano? Yun ang mabisang pagtatanggap. Halimbawa, makausap mo ang Muslim, makausap mo yung mga against. Talaga hindi mo sila kayang pagdating sa paliwanagan, nakakaumay. Kasi matigas na sila sa kanila. Pero kung ikaw talaga na-encounter mo ang Panginoon, ibang usapan yun. Kung hindi mo man sila madala sa pangungusap, at least guilty sila. Obvious ng buhay mo may binago talaga. At patuloy na nababago. Balikan natin ang talata. Kasarap ng talata eh. Yan naman ang pinaglalabahan natin dito, talata. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sa Kanya, nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon. Kalahin niyo si Job, inalsan ng 10 anak. Talagang napatunayan niya na nagpapalakas sa Kanya ay ang Diyos, hindi ang Kanyang mga anak. May magulang nga, kaya wala ngayon dahil ng anak. O kaya naman vice versa, wala ang anak dahil wala ang magulang. Pero si Job, naubusan ng mga anak. Ikaw, hanggang saan ka? Dahil magkakasama lang kayo. At mahirap na yan, pagka magkakasama, magkukutsabahan. Yan pang mahirap. Nabubuo ang masasamang kutsabahan dahil sa dugo. Are you with me? Huwag sanang may bumangon dito. Na lahat ng baho ay alam dahil ang isang kamiyembro ng pamilya na may sakit ang dila. Hindi ka pumasok sa iglesyang walang pula. Hindi ka nakabilang sa iglesyang sakdal. Mind you, bakit? Binubuo ito ng mga taong bat-bat ng kapintasan. Alala ko ng sining. Alaga yan ng check-up. Regular, ang heartbeat. Lahat ayos. Pero bakit ang anak patay? Kinausap ko ang doktor. Talaga nagsarilinan kami. Hindi makatingin ng mukha sa akin ng doktor. Tapos abot-abot ang singil sa akin ng bill. Teka muna, sa palagay niyo ako, tatakbo lagay nito. Gusto ko lang makipagkatuwiranan sa inyo. Bakit patay ang anak ko? Alam niyo ba, dahil sa pangkatwiran niyo, yung doktor hindi ako siningil. Alam niyang may katwiran ako. Fault nila yun. Pero alam niyo, sabi ng aking bayaw, patutol po natin. Sabi ko, hindi. Nasabihan pa ko ni Sheila, Pastor, hindi talaga aaminin yun. Kilala pa yung doktor na yun. Pagtatakloban yun. Siyempre, aalagaan nila ang kanilang pangalan. Kalain mo, nagagawa ng sekular yun. Tapos ikaw, napakahilig mong umalam ng may buhay. Tapos ikaw pala ang magkakalat. Are you with me? Lahat dito may kapalpakan. Naniniwala ba kayo dyan?
Ikaw na nakaupo dyan, sabihin mo nga sa iyo, wala kang palpak. Abay, punta na sa langit. Itahan dito ka pa. Lahat tayo, hanggat hindi pa nare-resurrect, bat-bat ng kapalpakan. Pero sana, kung paano yung ospital nagtatakloban, huwag ka nawang marites. Minsan yan ang risk, pamilyang dumating, pamilya din naman kumagkutsabahan. Ayaw ko talaga sa iglesia na pinabubuuan ng kanya-kanya. Kahit sa mga workers, walang kanya-kanya, walang matanda, walang bata, walang nauna, walang nahuli. Amen? Amen? Mas malaki nga ang responsibilidad ng mga nauna. Dapat tayo maging halimbawa. Kaya mga batet, ang hugot ng lakas, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Hindi si sister ang hugot. Tatandaan niyo yan. Mawawala yan! Amen! Danas ko yan. Na ako'y nasa Good Shepherd. Kasaya namin doon. Hindi ko alam isang araw, ako pala'y 3 taong magiging mag-isa. Mawawala yan. People are come and go. Kaya dapat si Jesus ang nagpapalakas. Ha? Amen. Amen. Kapag si Kristo nagpapalakas sa iyo, sagutin ka man o hindi na nililigawan mo, andito ka pa. Eh di lalo na kung sinagot. 2 na nagpapalakas. Pagpalain man business mo, hindi. Kung si Jesus ang nagpapalakas sa iyo, mananatili ka makmak. Kami mag-asawa, hindi kami laging panapatag na dagat. Kami nag-aaway. Pero ba't kami nandito? Sinasabi ko naman sa kanya, nung wala ka pa, ako'y nagpapatuloy. Gusto ko ako'y magpatuloy kahit hindi tayo magkasundo. Gusto kong ikaw at ako ay nagpapatuloy dahil ng Panginoon. Mga mag-asawa, let me challenge you. Hindi ko kinahihiyan na kami mayroong hindi pagkaintindihan. Dahil ang gusto rin naming pagkaintindihan ay si Jesus din. Kumusta kayo? Ako ay naligtas way back 1986. Ngayon ay 2026. So 40 years na. Salamat. Nakakapagpatuloy. Amen? Dahil ni Jesus. Mga workers, kung sa support kayo magpapatuloy, bukas paalis na kayo. Bakit? Walang support. Oo. Minsan, testingin din yan eh. Ha? Sino kayang titira? Sino kaya ang matibay? Pero we need that. Kaya mga members, lahat tayo mag-offering. Maging tapat tayo sa giving. Kayo ba'y masaya may aircon? Ba, hindi man libre yan. Ha? Magkano ang ating kuryente des monthly? 12,000. Oh. Tapos di ka mag-offering. Magkano ang maintenance natin sa jeep? Monthly. Yung parang biglaang sa pantaha. Nasa 50, 40, 50. 50 at 12, 62. Ang aming support ng mga workers nasa 46 plus. Di 100 plus na. Sulong, huwag kang mag-offering. Amen. Ay hindi lang yung tubig.
Ang paraan ng Diyos para buhayin ang gawain, siya rin sa pamamagitan ng giving. Actually, ang giving hindi naman in iyo. Yan ay pinadaan sa'yo. Ha? Sama na yung mga nagbibigay natin ng bigas, purihin ng Panginoon. Kaya'y malaking tulong. Sa mga sumusuporta, salamat sa Diyos. Pero, Panginoong Jesus ba kayo hindi? Ginagamit kayo ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Pablo, ako'y ako dahil sa biyaya ng Diyos. John 15 verse 4 and 5, alam po natin yan. Sino nakakaalam na yan? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayong manatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Ay siyang nagbubunga ng marami. Ito ang ating pansinin, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya sabi ni Pablo, I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. How God can modify us, and then we'll be crowned someday. Number one, help of Christ, from Christ. Amen? Primarily, ang Panginoong Jesus. Ginagamit lang niya ang tao. Maliwanag ba? Hindi anak. Hindi asawa. Hindi kapatid. Hindi syota. Lalo namang kung wala. Hindi ang crush. Not even the money. Not even your course, your educational attainment. Sabi ni Pablo, siya abogado pero saan siya nagpapasalamat? Hindi sa kanyang sarili. Nagpapasalamat ako kay Jesus. Kaya kayo'y magpasalamat kay Jesus hanggang ngayon naandito pa kayo. Amen. Hindi sa galing magugulat kami mga tao, ang daming alam sa verse, bet wala. Ang tagal-tagal na dati, bet wala. Kasi hindi nga yan sa atin. Nagpapasalamat ako kay Jesus. Hindi sa galing. Kay Jesus. Klaro ba? Alam natin yung Philippians chapter 4 verse 13. Sino nakakasulo na yan? Yan ang ginusto ni Jimwell kay Carrie. Yan daw ang nasa sapatos niya. Ano? Kaya paborito ko dati si Carrie kasi kita ko yung kanyang sapatos nalagay Philippians 4:13. Ano yan? I can do all things through Christ. So ulit din yan. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay aking magagawa, kaya ka nakakapagpatuloy doon sa nagpapalakas sa akin. Sino yun? Hindi yun anak. Hindi yun ama. Hindi yun ina. Hindi yun kapatid. Si Jesus. Amen. Alam nyo, kapag ang ating sentiment, kapag ang ating affection ay hindi kay Kristo, alam nyo po, totoo yung kinuwento sa akin ni Kuya Piping. Ni Kuya Piping. Wala nakakilala dito. Iwan ko si Albert, yung nabot pa niyo si Kuya Piping. Pambihirot. Nung ako'y bago pa, lagi ang kwenta niya sa akin, ang requirement daw ng isang matatag at saka establisado ng fraternity, pag gusto mong maging kaanib, ang kanya daw interview ay garni. Kaya mo bang pumatay ng iyong kamag-anak? Ba? Kaya mo bang pumatay ng iyong kapatid? Ultimo ng iyong asawa? Ay, mahirap yun. Kuya Boy, siyang papatayin ko. Mahirap yun. Pero niyo ba, yun daw ang requirements. Bakit? Pag nagkaipitan ka sa ating syndicate, yan ang magiging problema mo. Are you with me?
Minsan, kaya tayo mahina sa Panginoon. Ang sympathy natin, nasa laman, wala kay Kristo. At ako ay niwala, ang tunay na pag-ibig sa ating kapamilya ay pag-ibig muna sa Diyos. Amen? Kaya hindi maganda yung kutsabahan. Tangi-tangi. Alam mo, pag tangi-tangi, tangi. Lahat tayo kinahabagan lang ng Diyos. Bakit? Meron ka bang mas galing kaysa sa iba? Bakit ikaw ba hindi kinahabagan nila? Di ka kinahabagan ka rin lang. Ba't di kaya tingin mo sa tao, ikala mo kung sino ka? Ba't ang tingin mo sa iyong sarili, akala mo kung sino ka? Bakit? Saan ka ba nilimot? Saan ka ba kinuha? Ang di marunong lumingon sa pinanggalingan. Kung matinikin malalim. Tatanda natin, we are not somebody. Amen? Kutsa ba ang kampihan? Wasakin yan! Amen? Laging minimit ang workers. Ayaw na ayaw ko ng kutsabahan. Kaya may napainggan na sa akin, may paborito akong worker. Wala akong paboritong worker. Patas lang ang tingin ko. Maging pagdating sa miyembro, kung nami-mention man kayo, yun ay para maging challenge. Hindi dahil ikaw ay paborito. Wala yan. Kaya pa dahil paborito, mali na ang ginagawa. Pinagtatanggol pa. Yan pa ang problema ng kampihan. Nagtatakluban, nagkukonsentihan sa mali. Pero pag nakita ang mali ng iba, bidang-bida. Amen? Amen? Hoy! Hindi ka palalakasin ng kalampi mo. Magtataka ka isang araw, yung kalampi mo, baka maging kaaway mo. Hindi mo masasabi ang tao. Baka kasama mo ngayon, hindi natin alam sa habang panahon. Pero ang Panginoon, kasama mo siya habang panahon. Kasi siya ang nagpapalakas. Amen? Mga married, ayoko ng kampihan. Ako'y sa mga pogi. Paano sila? Ako'y doon sa matatalino. Ako'y doon sa magagaling. Tatandaan ninyo, saan ba tayo galing? YS, alisin nyo rin yan. Hindi healthy yan sa fellowship. Young people, ganun din yan. Yung mga merit, nalilipat sa toddlers. Ang mahirap naman, toddlers pa, may division na. What? Alam niyo, carnality yan. Sabi ni Pablo, ako kay Apollos, ako kay Cephas, ako kay Pablo, carnality yan. Dapat ang hugot ng lakas mo, hindi yung kalampi mo. Paano kung wala na yung kalampi mo? Are you with me? Dapat sikapin natin. Sagyang iba-iba ang ugali. Hindi lahat naman dito may putok. Anong gagawin kung malakas? Sabihin mo na lang, alam mo kapatid, miss na kita. Naghihiso naman, ay walang magawa eh. Binatbat na ng chiclet. Nag-amoy chocolate. Sadyang ang tao ay may kanya-kanya na bulok. Pero salamat, hindi inalintana ni Jesus. Alam mo kapag kayo nasa leadership na, kaya sabi ko sa inyo, ang nakakaintindi magulang, alam mo, di bangayan ng anak. Suntukan. Ay, si kuya! Ay, si buso! Ang daling magsumbong mag-away. Bakit? Magkapatid kayo eh.
Pero ang gusto ng magulang, kayo magkasundo. Mag-utak magulang kayo, magkakapatid. Amen. Okay, hindi ko napapatuloy yung una. Yung ibang talata. Number 2, verse 12 hanggang 15. Una, God is able to modify us, you, then yung crown. Siyempre. Ngayon, may problema kami. Kay Utoy, mag-grade 6 na. Nakita ng mami, yung kanyang mga kaklase, yung mga brilliant ng grade 5. Sabi ko naman, yan mo na, the challenge. Kasi kahit siya, kahit mga second or third, now honor, ay ngayon, kita na niya yung kanyang mga kaklase. Ako, dati, ay di turuan mo ng maigi. Ituro mo yung aking tinurong math. Yung aking paghawi ng English, ituro mo. Kumbaga, ba't ko nasabi yan? May challenge. Kasi, mula sa mahina, palalakasin ka ng Panginoon, hanggang isang araw, ikaw ay ipipidas ng Panginoon, ikakaroon ka. Sagang makakaranas tayo ng mga challenges, di ka? But God is able. But God is able. Amen? Ako'y natuwa, ito naman hindi sa pagyayabang, kasi hindi naman saan ito nanggaling sa worker. Sabi daw ni Pastor Nande sa mga worker, mapalad kayo, may pastor kayong ganyan. Nakaabot na sa kanyang dapat abutin. Ano ho, hindi pa naman ako nakakatayo. Kasi, hindi nga daw siya nag-aral. Kaya nagsumikap ang pastor nyo. Kala nyo naiintindihan na niya yung end. Dati hindi ko alam yung the end. Yun ay nakarating sa akin. Nakakalaki din naman ng ilong, malaki na nga Pero nakakatuwa din na may hindi yung kundi yung may ginawa ang Panginoon, lalo na ako kayo magsuot na ng masteral. Hindi ka, tahimik ang mga whosoever is, Talaga ang Panginoon na yun Di ka? Ako nga hirap na hirap din But God is able. How much more? You. How much more you? How much more you? Yan ang pinag-aralan ko sa loob ng 4 na taon. How much more you? Tama ba? Si Julian, hakita. Maganda natin, Julian. Dati yan grade 4 lang. Pinagdududahan ko pa yan. Magpapabaptize, sabi ni Jackie Lo, Pastor, what mo? Hindi lang. Yan curious lang, yung batang ganyan. Saan na si Jackie Lo? Ano? Pero si Julian ngayon ay isa ng kulto. Ito yung isa na siyang pulis. Coast Guard pala. Okay, Coast Guard. Nakabingwit pa ng Cross Guard. Di ka? Baptist din. Huwag mong mamaliitin nagpapatuloy. Dahil ibang tuwain ang Panginoon. Kaya kayo mga workers, bagaman pakinig ko yung mga salita, ano kaya ang mangyayari? Tapos na ako sa graduation. Di mag-asawa? Andiyan man si Tomas. Basta pag ang tukmo mo yung Panginoon, maganda ang iyong pupuntahan. Number 2, verse 12 to 15. Not only help from Christ, but humbling from sin. Alam nyo, may binitawan si Pablo. Tingnan niyo po, verse 12 to 15. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Praise the Lord. Si Kristo ba nagpapalakas sa inyo? Matesting. Paano? Pagka iniwang ka niyan, Julian, yung puging yan. Ano pangalan mo uli? Elvis?
Beans. Ano, ikaw pala si Beans. Parang may hawig ka nga, Beans, paano kung iwanan ka niyan? Vice versa naman. Paano kung iwanan ka niyan? Maintindihan kung si Jesus ang nagpapalakas sa akin. Kaya yung dumadaan sa matitinding pagsubok, nakakapagpatuloy pa. Talagang si Jesus ang nagpapalakas sa kanya. Ano? Kasi hindi natin tangan ang sitwasyon. Hindi natin tangan ang circumstances. Even our health is beyond our control. Kaya wag tayong yayabang. Hindi tayo ang may tangan ng buhay ng lahat. Ngayon, ang sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bakit inari na akong tapat? May hugot siya eh. Hindi mo na ako pwede kung tutusin. Bakit? Verse 13. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong, manghuhusik, mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako, hindi ka magaling. Si Pablo nga, kinahabagan lang, di lalo na tayo. Not only help from Christ, but humbling from sin. Ano ibig sabihin? Nilimot ka lang sa putik. Salamat naman si Julian, nakikinig pa ng preaching. Hindi niya pa police na, Coast Guard eh. Si Brother Albert, nakikinig ng preaching yan. Yan ay pandalwa sa mataas na leader sa AGNP. Okay, para sabihin ko sa inyo, huwag niyong dadalhin ang inyong secular attainment pagdating sa church. Lahat tayo mga lingkod ng Panginoon. Pastor, huwag mo akong pipreach ng ganyan. Ito ay second to the boss. What? Tatandaan lagi natin, hindi tayo karapat-dapat. Kayong mga workers, paalala ko rin, talagang darating ang panahon, mas magaling kayo sa akin, pero mas pogi lang ako sa inyo. Totoo yan. At ako'y natutuwa na ang mga workers ay mas magaling sa akin. Di ka pagka mga magulang, si Jimel, pag nakita mas magaling sa akin, matutuwa ako, hindi ako may insecure. Pero ang inyong ngatan lang, ay pastor, may hindi magaling, para mas magaling pa ako. Sala. Amen? Iba pa rin ang experience kaysa theory. Marami head knowledge. Pero yung pinatunayan ng Diyos, iba pang usapan yun. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kaya nga alma-alma kay Pastor Nandez, makapakinig lang ako ng kaunting tilabsik. Prangkahan ko agad kinakausap. May nakabitaw dito eh. Kasi nakita yung kisame natin. Galing ka dito. Lagi nung pagdadating ko din may natapos. Sa amin yun. Yung salitang hibatig pa lang yun. Kapatid, gagalingan ni Pastor. Maipon. Hindi pagawa ng pagawa. Maipon. Kita mo, nung mga ilangan ng 11 million, cash agad. Kami kumaskas, wala kaming 11 million. Iba-iba ang leadership. Pero huwag kayong magkukumpara. Si Pablo is Pablo. Si Pedro is si Pedro. Are you with me? Humbling from our sin. Kaya ako'y nakabuo dyan, nilagay ko agad sa Facebook. Ano nilagay ko sa Facebook? Sadyang binabagabag lagi tayo ng Banal na Espiritu sa ating mga kasalanan para wala tayong may pagmalaki sa buhay kundi ang kinaawaan lamang ng Diyos. Amen? Meron akong kilala,
nangapangasaway babaeng taga-club. Kilala din ang tatay yun. Maganda ang babae. Ngayon ko lang naiintindihan kasi bata pa ako eh. Sabi lagi ni Kap, masasabi ko, baka nanonood, kahit unbeliever. Ay nagpapasalamat sa asawa kong yan. Alam niya ang aking pinanggalingan. Pero tinaratong niya akong marangal. Binigyan ako ng magandang bahay. Binigyan ako ng 3 anak. 3 anak ho ba yun? Puro babae. 3 nga ho. Pero lagi niya sinasabi niya, nakakapanliit na ako'y binigyan niya ng ganitong magandang bahay. Marangya. Kasi noon, ako dalaway kensing fishbowl, hindi makabili. Pero sila may rep na, may mga garne-garne. Magandang buhay nila. Pero ngayon ko lang na-appreciate, kasi nung bata naman, di ko naman na-appreciate yan eh. Ngayon lang, ang na-appreciate ko yung kanilang wordings. Na ako'y dating patutot. Alam niyo ba yung patutot sa Bible? Dating pagerfer. Dating, Magdalena, ikaw ay sawing palad. Ganon siya ang kanyang buhay. Pero hindi niya ako tinaratong ganon. Binigyan ako ng bahay, binigyan ako magandang anak. Ay, ewan ko kung buhay pa sila. Buhay pa ho ba? At yung lalaki, lagi hinahal ka ng bakla pagka kami nagbibinggo. Kung mayroong baklang yun. No? Ay, bordagol naman yung bakla. Alam yung halimaw. Ano? Hinahal ka siya. Hindi ko nalilimutan yun. Mga batid, huwag mong kalimutan. Binihisan lang tayo. Kung ikaw ngayon ay presentable na, tatandaan mong busabos ka dati. Binusabos tayo ni Satanas. Nakaka-relate pa ba? O meron ka ng preconception? Preconcepted ka na. O kaya nabubuhay ka sa kasalanan kaya hindi mag-penetrate ang katotohanan ng salita ng Diyos. Verse 12. O, tuloy natin. 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin. Okay, verse 13. Bagaman ang una ako'y naging mamumusong at manguusig at mang-aalipustag, gayon may kinahabagan ako. Sapagkat yung ginawa ko sa di pagkalam sa kawalan ng pananampalataya. Verse 14. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Verse 15. Tapat ang pasabi. At nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa libutan upang ligtas ang makasalanan. Tingnan niyo ang pagtingin ni Pablo sa kanya, na ako ang Pangulo. Don't feel like so righteous. Don't feel like so religious. So spiritual. So very spiritual. Si Pablo nga husay na husay eh. Ako ang pinuno ng makasalanan. Alam mo, ang Diyos talaga ay nagtataas ng nagpapakababa. Paano mo ibaba yung sarili? We must always remember who really we are before. Amen. Amen. Kaya kung may tutubong sungay ng kaunti, tinatabas agad. Tinatabas agad. Huwag mong pasuhayin ng malaki. Manunuwag yan. Klaro? Tingnan ang, sabi nga, yun nga, sadyang binabagabag lagi tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kasalanan para wala tayong may pagmalaki sa buhay, kundi ang kinawaan lamang ng Diyos. Yun naman nasabi, tingnan ang talata. Ano ba yung talata yun? Verse 14 ba yun? 13. Bagaman ang una ako'y naging mamusong at manguusig at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako.
Paliwanag ko ba? Hindi tayo somebody. Tayo kinahabagan lang. Then number 3, not only help from Christ, humbling from sin, then honor of service. Yan. Ano na yan? God is able to modify you from the help of Christ. Then humbling. Alam mo ang Diyos, gagawin siya natin, dudurugin muna niya tayo bago tayo niya buuin. Ibabagsak muna niya tayo bago niya tayo itaas. Kaya wag tayo magtaas ng ating bangko. At malalim sa atin yung false humility. May nabasa ako dyan sa Facebook. Hindi ko in-honor. Kasi, sense mo yung... Alam niyo ba yung ating planet? Ako naman nagbabasa lang at nakakapakinig. May kanya-kanyang axis yan. Tama ba? Sa mga nag-aaral sa school? At yan pagka nagkadaiti ang bawat axis, pwedeng magkaroon ng trouble sa planet. Pwedeng magkaroon ng gunaw. So, ibig sabihin, maganda, normal, healthy ang bawat planet na umiinog na walang ibang kinakapitan. Mga batid, sana ang ating sarili, walang ibang kinakapitan kundi si Jesus. Nagulo ang buhay. Nagulo ang buhay. Kapag bukod kay Jesus, bukod sa kanyang aksis, kakapit tayo sa iba. Let God control us. Let His power control us. Nahanindahan niyo ba yan? From nothing, kinahabagan, maliit ang tingin, ang Diyos po ang nag-aalsa. Maganda nga ang Diyos na nag-aalsa, hindi yung kapit mo sa tao. Merong mga taong kaya, para lang umangat, na papel. No, sa Diyos tayo pumapil. Wag sa tao! Ay, ang taong pinapapailan mo, isang araw yan din ang magbabagsak sa'yo. Let God exalt us. Wag tao. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, na ginagawang kalakasan ng kanyang bisig at ang puso'y lumalayo sa Panginoon. Nung ako ay mag-full time, wala akong kalampi. Di nga alam. Tapos panay ang kutya pa. Yung mag-exam, ang ginagamit pang check ay red na ballpen sa grammar. Aba yung aking yellow paper nagka-menstruation na Bakit? Nawala na yung yellow. Puro correction. At ako'y pinagtatawanan sa madla. Hindi nakatapos ang grade 1 ng mga klase, nursing, architecture, engineer. Ay talagang nagka-menstruation yung aking dilaw. Ako'y nakapasa, like father, like son ng maraming worker, biyaya. Diga Jander, Diga Tina, Diga Eric. Papalag nga itong mga ito, ang gagaling. Tapos magagaling pa teacher nung una. Alay mo mag-e-exam kami, write what all you know. Sabi ko naman kaya nga ako pumasok, wala akong alam. Tapos sasabihin mong, write what all you know. Ayan ang hirap na yun. Kaya nangyari, personal na aral din. Basa din lang ng basa. Basa rin ang basa. Ang malupit ito, nag-Bob Jones ako. Lalo nang umalingaw-ngaw yung mga sinasabi. Alam mo, ipinikit ko lang ang aking mata.
Pinatalbog ko lang sa aking puso. Hindi naman ako sa inyo naglilingkod. Hindi nga kayo ang tumawag sa akin. Amen. Kaya pag ang kapit mo'y tao, mahihirapan ka. Kapag ang hugot mo ng lakas ay tao, mahihirapan ka. Pero pag si Kristo ang nagpapalakas sa atin, I can do all things. Amen. Verse 12 to 15. Nasarap kaya ako napapatagal. Andiyan pa ba kayo? Nagpapasalamat ako sa Kanya, nagpapalakas sa akin, kay Kristo Jesus ng Panginoon natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat. Hindi naman siya pwede. Kaya may honor, kasi inari niya na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, salamat na ikaw ay tinawag. Salamat na ikaw ay niligtas at inilagay sa gawain. Tatandaan ninyo sa panahon ng sanctuaryo, in Old Testament, kapag hindi ka priest, hindi ka pwedeng maglingkod sa sanctuary. Nabasa niyo ba yan? Pag hindi ka linyada ng Levites, hindi ka pwedeng maglingkod sa pangasiwa ng tabernakulo. Ayaw mga kapatid, kung hindi ka ligtas, hindi ka pwedeng maglingkod. Tayo yung priest today. Ligtas lang ang may privilege na maglingkod sa Diyos. Kaya grab that honor. Amen? Kaya sabi ni Pablo, ako'y inari niyang tapat. Hindi naman talaga siya magaling. Inari lang na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Ang laki ng tingin, ang laki ng biyaya, isang malaking karangalan na ako'y maligtas at makapaglingkod sa Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya huwag niyong mamaliitin na kayo nagbibigay. Huwag niyong mamaliitin na kayo nakakadalo. Huwag niyong mamaliitin na kayo nakakasimba. Huwag niyong mamaliitin na kayo nakakatulong. Privilege yan dahil hindi pwedeng lahat yan ay gawin ng tao. Kaya kung kayo member ng choir, pakiigihin niyo na. Tayo na sa mga full-time service, biyaya. Mas maraming magagaling sa atin. Pero salamat. Kayong tinawag sa pagluluto, igihin nyo. Tinawag sa pagdadrive, igihin nyo. Tinawag sa pagsayaw, alis dyan. Any privileges, ministries that God entrusted unto us, grab that. Klaro? Klaro? Kalain mo. May nagpalayas ng demonyo, may nanghula sa kanyang pangalan, may gumawa ng mga dakilang gawa. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Tapos tayo ang nalaya sa demonyo. Wala tayo kasing nagagawa nila, pero tayo ang pinarangalan na makapaglingkod. Amen? Kaya purihin na tayo ay mayroong tina. Wag lang ninyong haharanahin. No? Meron tayong Eric. Amen? Meron tayong Tintin. Meron tayong Ando. Nakalimutan lang tawagin. Ano? Iniisip ko ba't wala yun? Tinawagan ko agad siya Brad, si Ando, di tinawag. Yung pala may iba natin nag-aasikaso sa kanya. Eh, mahirap yung magagaling, nalilimutan. Pero nahingi naman ng sorry, Brother Ando. Patawarin mo na siya sapagkat di niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Di ka? Amen? Kaya worker, tuloy lang. Members, tuloy lang. Nadata pa sagya tayo. Pero wag kang gumulong. Bangon. Hanggat buhay, may pag-asa. Tama? Then last na tayo. Amen. Hope of reward. Hope of reward. Mula sa nating tayo tinulungan ng Panginoon. Tayo pinarangalan. Isang araw, gagantimpalaan.
Doon na tayo sa 2 Timothy 4, verse 7 and 8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Pag magbuboksing, huwag kang mangangagat. Kaya nga boksing, hindi mangkagatan yan. Ano? Pag ikaw ay Kristiyano, tayo po lumaban ng pataas. Walang patama. Di ka tayo surang-sura doon sa mga manggagawang. Para yung pinsan ko, inutusang maggamas. Aba, yung ginawa ay naglagay ng putik. Kala may pagod na pagod eh. Pero sa totoo na nagbuhos, laan mo ng putik. Alam niyo, ang Diyos hindi natin madadaya. Di ka? Kaya sa giving natin, sana hindi lang malaki ang amount, pero hindi naman tapat. Hindi natin madadaya ang Panginoon. Kaya magandang babalang tayo. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Huwag tayong mabuhay sa panluloko. Aminin na lang na tayo mahina, nagkakamali, pero maging sa pagkakamali mo, honest ka pa rin. Hindi yung mali ka na, ang galing mo pang magkunwari. Are you with me? Madali ang kapatawaran. Smooth ang buhay na nagkakamali, pero nahingi ng tawad. Kaysa doon matagal nang nagkukulapol sa mali, siya pa ang parang ang galing-galing. Hindi natin pwedeng pagtaguan ng Diyos. Amen? Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Alam mo, maging sa paglugmok mo, you can be a blessing. Bakit? Si David ay nagkasala. Huwag natin tutularan. Pero saan natin sa tutularan? Kung paano bumangon. Huwag mong tularan ang mali. Pero saan mo tutularan? Kung paano bumangon. Man, bakit? Ikaw ba'y walang mali? Paano natin dalhin yon? Nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na nga ang takbo. Paano ka makakatapos kung tigil ka na? Kaya hindi yan sa simula, sa pagtatapos. Diga? Are you with me? Nakipagbaka ko ng mabuti pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Then verse 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran. Take note, putong nakatwiran. Bakit? Hindi madadaya ang Panginoon. Hindi pwedeng patama sa paglilingkod. Kapag tayo puro patama, ang laki ng ating tama. At saka, what we sow shall also only we reap. Are you with me? Kung tayo nagtatanim ng pandaraya, ay hindi tayo susuklian ng katapatan. Are you with me? Amen. But ngayon natataan. Then verse 9. Mundala pala. 1 Corinthians 3:13, 14. Tatapusin ko na lang yung mga talata. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Yan ang nakakatakot. Dito wala nang bida-bida. Dito wala nang kamping-kape, wala nang katik-katik, wala nang yabang-yabang. Bakit? Individual tayong haharap. Ang gawa ng bawat isa. Ang problema dito ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Paano kung hindi nga nagawa? Yung nga may gawa na, nakakatakot pa Dahil sisiya sa atin. Mas lalo nakakatakot, yung sabing ligtas, di naman nagawa. Ang gawa ng bawat isa ay mahayag, sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa magitan ng apoy, ihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yon. Mga kapatid, ang ating paglilingkod, ginagawa ay inihambing sa lupa, dayami, kahoy, bato, ginto. Pag dinaan sa apoy, ang matitira lang dyan yung hindi nasusunog. Kaya be sure, yung ating gawa ay hindi sunog. Paano di masusunog? Walang ibang saligan na nalalagay na, kundi si Jesus.
Sabi ng previous verse. Taas nga natin. Taas nga natin ng konti. 12 yata yan, o 11, o 10. 11. 10, 9. Nandiyan ba yun? Okay, verse 11, verse 11. Verse 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Ito si Kristo Jesus. Kaya dapat ang motive ng lahat ng paglilingkod ay si Jesus. Hindi yung palakpak ng tao. Hindi papuri ng tao. Hindi pag-ayo ng tao. Hindi pagkampi ng tao. Si Jesus. Tayo manalangin. Panginoon Diyos,